The Eternal Bloodline. Kabanata 1. Isang golden-haired muscular middle-aged na lalaki na nasa loob ng isang open area at walang matatanaw kundi damo, ang nanlilisik sa galit, sa isang batang may itim na buhok, may galit na mga mata, dahil binasag ng batang ito ang mga ngipin ng kanyang anak, sa isang suntok. Ang pangalan ng batang may itim na buhok ay Kyle. Ilang linggo lang ang nakakaraan nang siya ay mag-15 taong gulang at nagising ang kanyang talento ngayon. Ang talento ay isang bagay na nagpasya sa potensyal ng bawat isa, sa sandaling nagising ang isang talento ay nagawa nilang lumakad sa isang bagong landas. Isang landas na puno ng mahiwagang at hindi pangkaraniwang mga kakayahan. Binalik ni Kyle ang tingin sa lalaking may golden hair bago malamig na tumingin sa 15 taong gulang na batang may gininto ang buhok na nakatayo sa likod ng lalaki. Bakit ako hihingi ng tawad? Kasalanan ito ni Sense. Ang ama ni Kyle na si Baron Ohan na nakatayo sa tabi niya ay tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Ang lalaking may golden hair na nakatayo sa harapan nila ay tinawag na John. Si John ay hindi isang taong kayang ipaglaban. Siya ay nasa itaas ng kanilang liga. Ang tanging mayroon lang kay Baron Ohan ay ang walang kwentang titulo ng Baron na nakuha niya matapos tumulong sa ilang maharlika. Hindi ako papayag na may mangyari kay Kyle. With a worried expression, Baron Ohan lowered his head and apologized because he was too weak to protest. Nanlaki ang mga mata ni Kyle nang makita ang kilos ng kanyang ama ngunit namulat sa kanya ang realisasyon. Tumingin siya kay John na blanko ang mukha. Malakas sila. Wala tayong magagawa. Nabigo siyang isaalang-alang ang katotohanan na ang mundong kanilang ginagalawan ay pinamumunuan ng malalakas. Sa mundong ito kung saan ang kapangyarihan ay ang pinakamataas, habang siya naman ay isang ordinaryong tao lamang. Blanko ang ekspresyon, hinawakan ni Kyle ang balikat ni Baron Ohan. Ako ang nakabangga sa kanya. Hihingi ako ng tawad sa aking pagkakamali. Napayuko si Kyle at humingi ng paumanhin sa batang may golden hair na nakatayo sa likuran ni John. Nakakuyom ang mga kamao niya at sobrang lamig ng mga mata. Tiningnan ni Sen si Kyle ng masama bago umalis kasama ang kanyang ama. Habang naglalakad, muli niyang sinulyapan si Kyle at napabuntong hininga. Sok! Mahina si Langgam. Tumingin si Baron Ohan kay Kyle na may pag-aalala. Kyle! Umiling si Kyle na walang ekspresyon ang mukha. Sa bandang huli, ang kanyang walang ingat na mga aksyon ay maglalagay sa kanyang pamilya sa panganib. Okay lang ako ama. Maayos naman siya ngunit ang makinang na liwanag na nasa loob ng kanyang itim na mga mata ay lumabo. Isang langgam. Paulit-ulit na umalangaw-ngaw sa utak ni Kyle ang salitang ant dahil alam niyang kahit magsikap siya at subukan ang lahat, hinding-hindi niya mababawasan ang pagitan nila ni Sense. Ano pa ba ang silbi ng galit at pag-iisip ng sobra kung hindi ko man lang siya mahawakan sa buhay na ito? Makalipas ang isang taon. Lungsod ng Nian. Sa loob ng isang disenteng mukhang malaking bahay. Isang itim na buhok na nasa katanghaliang gulang na lalaki ang nakaupo sa isang dining hall kasama ang kanyang dalawang nakatatandang anak na lalaki. Si Baron Ohan iyon. Siya ay nag-aalmusal kasama ang kanyang pamilya pagkatapos ng mahabang abalang linggo. May 4 na upuan sa paligid ng hapagkainan na puno ng magaan ngunit masarap na almusal. Sa kasamaang palad, kahit na halos tapos na si Baron Ohan sa pagkain ay nanatiling walang laman ang huling upuan. Ilang saglit pa, isang batang lalaki ang pumasok sa bulwagan na may antok na ekspresyon. Katulad ni Baron Ohan, ang bata ay may itim na mga mata at may maitim na buhok ngunit sa hindi malamang dahilan ay may kulay silver ang mga sulok ng itim na buhok ng kabataan. Ang bata ay si Kyle, ang bunsong anak ni Baron Ohan. Matapos tumango sa ama ay lumapit si Kyle sa hapagkainan at nagsimulang kumain ng walang pakialam. Napabuntong hininga si Baron Ohan sa buhok ni Kyle. For some reason last month naging silver ang sulok ng itim na buhok ni Kyle. Noong una, nag-alala ang Baron dahil sa kakaibang pagbabago ngunit kahit ilang sandali pa ay nagtanong-tanong siya ay wala siyang nakitang problema sa kalusugan ni Kyle. Ayos lang basta malusog siya. Nakangiting tumingin si Baron Ohan kay Kyle. Late na naman. Pasensya na po ama, nakatulog po ako. Nang mapansin ang pagiging tamad ni Kyle, napakunot ang noo ng panganay na anak ni Baron Ohan na si Ray. Napabuntong hininga si Ray dahil normal na normal ang pagiging late ni Kyle sa almusal. Madalas din niyang laktawan ang almusal dahil sa pagiging tamad. Habang kumakain si Kyle ng isang pirasong tinapay ay tumingin sa kanya ang pangalawang kapatid na si Nian, na may pilyong ngiti. Kyle, bukas ang Royal Academy ay magdaraos ng pagsusulit para makahanap ng mga batang talento. Dapat sumali ka.
Ang Royal Academy ay isang pangalan na kilala ng halos lahat sa East Continent dahil sa prestihiyo at lumang kasaysayan nito. Kilala rin ito bilang number 1 Academy of Kingdom Escalante dahil ang principal ng academy ang pinakamalakas na tao sa kingdom. Ang academy ay nagsagawa ng isang pagsubok bawat taon upang makahanap ng mga bagong talento na alagaan. Ang lahat sa pagitan ng edad na 16 hanggang 17 ay karapat-dapat na lumahok hanggat ang tao ay hindi isang kriminal. Si Kyle ay 16 na taong ito kaya gusto ni Nia na sumali siya. Halos mabulunan si Kyle sa kinakain niyang tinapay at tumingin kay Nia ng may titig na nagsasabing, "Ako ba ang kinakausap mo?" Ibinalik niya ang tinapay sa mesa at kinusat ang mga mata. Kahit si Ray na gumising sa A-rank talent ay hindi nakapasa sa pagsusulit sa Royal Academy. Paano siya, isang maliit na B-rango na talento, magkakaroon ng pagkakataon? Sa mahiwagang planetang ito na tinatawag na Blue Planet kung saan magkakasamang naghari ang iba't ibang lahi, ang talento ay isang bagay na tumutukoy sa potensyal ng lahat, dahil ang mas mataas na talento na mayroon ang isa ay magiging mas makapangyarihan sa hinaharap. Ang mga tao, duwende, at lahat ng iba pang lahi na naroroon sa planeta ay maaaring magmulat ng talento pagkatapos ng edad na 15. Ang pinakamababang nilalang F-rango at ang pinakamataas na nilalang SSS rango. Ang bawat rango ay hinati pa sa tatlong magkakaibang mga sub-rango, F-negative, F, at F+. Isang B-rank talent lang ang nagising ni Kyle kaya naman ayaw niyang maging warrior o mage. Ano ba? Gusto niyang manatili ng libu-libong metro ang layo mula sa lahat ng bagay na may kaugnayan sa pakikipaglaban. Napatingin si Ray kay Kyle na blanko ang ekspresyon. Sumili ang ngisi sa mukha niya at dali-dali siyang nakisali sa usapan. Gusto niyang maghirap ng kaunti ang tamad niyang kapatid. Magandang mungkahi. Kyle, dapat sumali ka. Kahit na mabaigo ka, mabibigo ka pa rin ngunit maaari kang makakuha ng mahalagang karanasan sa pamamagitan nito. Mukhang natarante si Baron Ohan ngunit nang makita ang singkit na mga mata ni Ray, agad itong tumango bilang pagsang-ayon. Siya ay isang mayamang mangangalakal, bilang B-rango, alam niyang malupit sa mahihina ang mundong ginagalawan nila. Pareho sa kanyang panganay na anak na lalaki ay nakaranas ng mga pagkabigo ngunit si Kyle bilang bunso ay palaging tamad at walang pakialam. Nais niyang lumaki si Kyle at maranasan ang labas ng mundo. Alam ni Baron Ohan na mahirap ang pagsusulit sa Royal Academy ngunit hindi siya nag-aalala dahil, hindi katulad ng ibang mga akademya, hindi kailanman nagkaroon ng nasawi sa pagsusulit sa pasukan ng Royal Academy. Ang kanilang entrance test ay mas mahirap kaysa sa ibang academy ngunit siniguro nilang mananatiling buhay ang lahat ng kalahok. Napatingin si Kyle sa kanyang ama at pagkatapos ay sa kanyang mga kapatid. Gusto niyang umiyak dahil seryoso ang ekspresyon ng mga ito. Malungkot na ekspresyon ang ipinakita niya sa kanyang ama na nagpapahiwatig na hindi siya masaya ngunit tuluyan na siyang hindi pinansin. Inilipat ni Kyle ang kanyang galit na mga mata kay Nian, ang dahilan ng kanyang paghihirap. Ilang taon na ang nakalilipas, ginaising din ni Nian ang B-rank talent tulad niya ngunit nag-apply siya sa lokal na academy sa halip na sa Royal Academy. Bakit kailangan kong sumali sa malupit na pagsubok ng Royal Academy? Bulong ni Kyle sa loob-loob. Nagustuhan niya ang mapayapa at tamad na pamumuhay kasama ang kanyang pamilya. Mula sa murang edad, hindi siya naging mapagkompetensyang tao at pagkamatay ng kanyang ina, lalo siyang naging hindi pala kaibigan. Pagkatapos, nagising si Kyle ng isang B-rank na talento na mas malaki kaysa sa kanyang inaasahan ngunit sa mga bata sa kanyang edad ang kanyang talento ang pinakamababa. Kaya naman sinimulan siya ng tingin ng mga ito at siya ang naging punteriya ng kanilang pangungutya. Well, hindi ko sila tatawaging kaibigan. Nagdaraan lang sila sa buhay ko. Sa huli, tumigil si Kyle sa pakikisalamuha sa lahat at nagsimulang mamuhay ng ordinaryong buhay kasama ang kanyang pamilya. Nag-practice siya ng basic sword moves dahil sa patuloy na pagmamaktol ng kanyang kuya pero hanggang doon na lang. Hindi siya nagsikap dahil masyado itong nakakaabala. Ano ang silbi ng pagsusumikap kung alam na niya ang kanyang limitasyon? Nais niya lamang na mabuhay sa kanyang buong buhay ng kalokohan. Pagkatapos ng ilang taon, magsisimula siya ng isang maliit na negosyo sa paligid ng lungsod at mamuhay ng komportable. Napabuntong hininga si Kyle. Nasira ang kanyang mga pangarap sa normal na buhay dahil sa kanyang dam na kapatid na kasalukuyang nagpupuno sa kanyang harapan. Sana mabulunan ka sa pagkain na kinakain mo. Si Nian na kumakain ay biglang nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Napatingin siya sa nag-iisang salarin na si Kyle. Naniniwala akong minumura mo ako sa loob.
Inosenteng iminulat ni Kyle ang kanyang mga mata at nagpakita ng nalilitong ekspresyon. Tumingin siya sa likod. Hu! Gustong suntukin ni Nian si Kyle pero huminga ng malalim para kumalma at nagsimula ulit kumain. Makikita ko pa rin siyang maghahirap bukas. Sa kabilang banda, muling tinitigan ni Kyle si Nian na may singkit na mga mata. Nagmumura na naman siya. Mukhang wala siyang choice sa bagay na ito. Hindi naman kasi ako papasa sa pagsusulit. Kaya, ang pagsubok para sa kapakanan ng karanasan ay hindi isang malaking pakikitungo. Ang problema lang ay hindi ko masisiguro na mananatiling buo ang mga parte ng katawan ko hanggang sa matapos ang entrance test. Kabanata 2. Kinabukasan ng madaling araw. Sa loob ng isang bulwagan na puno ng mga lumang antik at painting. Bilisan mo, Mel, late na tayo. Umalangaw-ngaw ang malakas na boses ni Nian sa loob ng bulwagan. Nakasuot siya ng dark blue na jacket with matching pants at dahil sa itim niyang buhok, medyo gwapo siya. Kagabi, binigyan siya ng tungkulin na samahan si Kyle sa testing arena dahil parehong abala sina Baron Ohan at Ray sa ilang bagay na may kinalaman sa trabaho. Habang naghihintay si Nian na may naiinip na ekspresyon, isang nag-aatubiling boses ang sumagot mula sa itaas. Darating. Makalipas ang 1 minuto, narinig ni Nian ang tunog ng mga yabag sa hagdan. Tumangala siya, nagalit lang dahil maluwag na naglalakad si Kyle habang nakasuot ng walang pakialam na ekspresyon. Bakit parang may lakad ka? Bilisan mo. Galit na sigaw ni Nian at ilang segundo lang ay tumabi na sa kanya si Kyle dahil hindi tulad ni Ray, masama ang ugali ni Nian at mahilig siyang bugbugin sa tuwing tinatimad siya. Si Nian ay isang rank warrior, kaya naman si Kyle na hindi nag-advance kahit isang sub-rank matapos magising ang kanyang talento ay hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sa huli, palagi siyang makakakuha ng mga purple na mata mula sa lahat ng pambubugbog. Sok! Lagi niyang binubuli ang isang mahinang, F-rank na katulad ko. Napaisip si Kyle at tinitigan si Nian ng may itinatagong sama ng loob. Maghihiganti ako balang araw sa hinaharap. Napatingin si Nian kay Kyle. Nakasuot siya ng long-sleeve purple shirt na may itim na pantalon. Pagkaraan ay lumabas na silang dalawa ng bahay. Gaya ng dati, puno ng aktibidad ang buong lungsod. Ang makikitid na daan ay napapaligiran ng mga gusaling gawa sa hugis parisukat na mga brick. Maraming mga tindera ang nagbebenta ng kanilang mga paninda sa mga customer na pumasok sa kanilang mga tindahan. Habang naglalakad, si Kyle ay walang malay na nakatingin sa bakanteng bahay na naroroon sa di kalayuan. I wonder what's he doing after leaving the kingdom. May malamig na kislap na naruroon sa mga mata ni Kyle nang tumingin siya sa bahay ngunit nawala ito sa loob ng 1 segundo. Lamingge-lingge siya sa paligid at katulad niya ay isang malaking pulutong ang patungo sa direksyon ng nag-iisang teleportation array na naruroon sa lungsod. Bueno, ngayon ang pinakamaimpluwensyang academy sa kaharian ay nagsasagawa ng pagsusulit sa pagpasok. Kahit na hindi sila makasali ay maaari nilang panoorin ang iba na nagpe-perform sa loob ng testing arena. Napaisip si Kyle na may mapait na ekspresyon. Di tulad nila, pupunta ako doon para basagin ang mga parte ng katawan ko. Makalipas ang 1 oras, dumating sina Kyle at Nian sa kanlurang bahagi ng lungsod kung saan naruroon ang teleportation array. Ito ay iginuhit sa isang plataporma na parang bilog na inukitan ng iba't ibang uri ng ron. Ginamit ang teleportation array para sa malayuang paglalakbay mula sa isang lugar patungo sa isa pa sa isang iglap. Isang malaking pulutong ang natipon sa 2 mahabang pila sa harap ng array. Kaya naman natagalan bago dumating si Kyle at Nian. Maya-maya, isang matipunong matandang itim ang buhok na nakasuot ng formal attire ang lumapit sa dalawa. Saan mo gustong pumunta? Napatingin si Nian sa pamilyar na matanda. Ilang beses na niyang nakita ang lalaki noon sa tuwing aalis siya sa lungsod. Ang capital city. Matapos sabihin ang kanyang destinasyon, naglabas siya ng isang pouch ng mana stones mula sa storage ring na nasa isa niyang daliri at ibinigay ito sa matanda. Pagkatapos ng mga gintong barya, ang mana stones, ay ang pangalawang pera na ginagamit sa bawat kaharian. Ang mga ito ay nabuo ng purong mana na natural na nakulong sa loob ng mga bato. Maaaring gamitin ang mga mana stone sa pagpapahusay ng mga armas, paggawa ng mga artifact, at panghuli, magagamit ang mga ito para i-activate ang teleportation arrays. Sa kabilang banda, ang storage rings, ay mga mahiwagang accessory na ginagamit upang mag-imbak ng maraming bagay na walang buhay sa loob ng isang hiwalay na espasyo ng hindi aktwal na tumataas ang orihinal na bigat ng singsing.
Kinuha ng matanda ang pouch at pagkatapos bilangin ang mga bato ng mana gamit ang kanyang mas mataas na sentido, sinenyasan niya ang dalawa na tumayo sa platform. Sige, pumunta at tumayo kasama ang batch ng mga tao na iyon. Tumango si Nian at kasama si Kyle, dali-dali niyang tinapakan ang teleportation array na napuno na ng mga tao. Lumapit ang matanda sa isang stand na ilang metro lang ang layo mula sa array, naglagay siya ng ilang mana stone sa ibabaw ng stand. Sa loob ng isang segundo, nagsimulang magningning ang array at naramdaman ni Kyle na parang may nanginginig sa kanyang mga laman loob bago siya nawala kasama ang lahat ng naruroon sa tabi niya. Nang sumunod na sandali ay nakarating sila sa ibang lugar na puno ng mga tao. Dahil madalang umalis ng bahay si Kyle, first time niyang gumamit ng teleportation array. Sa sandaling ito, parang gusto niyang isuka ang lahat ng almusal ngunit mukhang ayos na si Nian dahil sanay na siya sa sensasyon. Napatingin si Nian sa mukha ni Kyle na tila nawawala ng kulay. Tandaan mo lang, first time mong gumamit ng teleportation device pero mas maganda ang kalagayan mo kaysa sa akin. At least hindi ka nasusuka. Sumulyap si Kyle kay Nian nang may galit. In the first place, ikaw ang nagmungkahi na pumunta dito. Ngayon kinukutya mo ako. Gusto niyang suntukin ang mukha ni Nian, ngunit alam niyang wala siyang pagkakataon laban sa kanya. Imbes na mabugbog ako, mas mabuting manahimik na lang ako. Nang mapansin ang galit ng mga mata ni Kyle, lumawak ang ngiti ni Nian. Mahigpit niyang hinawakan ang balikat ni Kyle. May iniisip ka na naman bang masama? O siguradong hindi. Sa pangungutya, nagsimulang maglakad si Nian sa mga abalang lansangan. Sinulyapan niya si Kyle at binilisan ang takbo. Whatever, I wanted to give you some time to rest, pero ngayon ayoko na. Anyway, mail late na tayo. Kaya tara na. Nagmura si Kyle sa loob-loob pero sumunod naman sa likod niya. Ilang sandali pa ay nakarating na silang dalawa sa isang open area kung saan ginanap ang registration para sa entry test. Nakaayos ang iba't ibang mesa at upuan sa isang tuwid na linya, nakaupo sa ibabaw nila ang maraming kabataang lalaki at babae na nakasuot ng asul na uniforme ng Royal Academy, na nagpapahiwatig ng kanilang pagkakakilanlan bilang mga estudyante. Dahil sa malaking bilang ng mga kabataang dumarating upang subukan ang kanilang swerte sa pagsusulit sa pasukan, inatasan ng Royal Academy ang mga mag-aaral na may iba't ibang gawain upang mabawasan ang pasanin sa mga guro. Matapos pumila ng halos 20 minuto, sa wakas ay si Kyle na. Napatingin siya sa may itim na buhok na kabataang nakaupo sa likod ng mesa na may curious na mga mata. Nakasuot ng asul na long sleeve na uniforme ang lalaki. Simple lang ang uniforme ngunit may 3 tuwid na puting linya sa kanyang dibdib. Hello sir, nandito po ako para magparehistro. Napatingin ang binata kay Kyle ngunit sa isang sulyap lang ay nawala na siya ng interes. Ano ang iyong pangalan at eksaktong edad? Ang pangalan ko ay Kyle at ako ay 16 na taong gulang. Naglabas ng kristal ang binata at pinatong ni Kyle ang kamay sa kristal. Seryosong ekspresyon, ipinatong ni Kyle ang kanyang kamay sa kristal na nagpapatunay sa kanyang edad. Tumango ang binata at binato ng token na may numerong 1055 si Kyle. Nasa pangalawang batch ka, narito ang iyong token. Matapos kunin ang token ay umalis na si Kyle. Dumating sila ni Nian sa malaking arena na nakalagay sa likod ng registration area. Sa sandaling pumasok sila sa napakalaking arena, nagulat si Kyle nang makita ang mga upuan ng audience na puno ng libu-libong tao. Pinag-uusapan ng lahat kung anong pagsubok ang gagawin ng Royal Academy sa pagkakataong ito dahil taon-taon binabago ng Royal Academy ang pattern ng kanilang entrance test. Nakahanap si Nian ng bakanteng upuan sa karamihan at sinenyasan si Kyle na pumunta sa malaking stage, kung saan nakitang nakatayo ang libu-libong kalahok. Umakyat si Kyle sa stage at tumingin sa libu-libong kalahok na medyo kinakabahan. First time niyang makakita ng napakaraming tao. Kung tulad noong nakaraang taon ang Royal Academy ay nagsagawa ng 1 versus 1 na labanan upang piliin ang mga nangungunang kalahok. Ilang beses ko bang kailangang bugbugin? Nanginginig sa takot si Kyle at nagmamadaling umiling. Kung 1 versus 1 na laban ay aaminin ko agad ang pagkatalo. Walang saysay na pangalagaan ang aking dignidad kung mabali ko ang aking mga braso at binti. Pagkaraan ng ilang sandali, isang matandang lalaki na tinatawag na George mula sa Royal Academy ang nagbukas ng kaganapan sa isang nakakainip na pananalita. Nakasuot ng puting sando at itim na pantalon ang matanda. Siya ay may itim na buhok at malalim na kulay abong mata. Siya ang vice principal ng sikat na Royal Academy. Nakakatamad ang pagsasalita na halos makalimutan na ni Kyle ang mga sinabi niya kanina at halos hindi na niya napigilan ang sarili sa paghikab.
Habang nagpupumilit si Kyle na manatiling gising, lahat ng iba pang kalahok pati na rin ang mga manunood ay nasa sabik. Hindi araw-araw na nakakakilala sila ng may hawak na titulong SS Rank Warrior. Not to mention Vice Principal George was the fourth strongest human in the East Continent. Sa kontinente ng Silangan, 6 na tao lamang ang nakarating sa SS rango. Kaya naman sikat na sikat si Vice Principal George. Ako ay mapalad na masaksihan ang talento ng ating susunod na henerasyon. Sa taong ito ay minarkahan ang 57th entrance test ng Royal Academy at taos puso kong inaasahan na hindi ako bibigwi ng mga kalahok. Nagsimula ang talumpati sa pagbabahagi ni Vice Principal George ng kanyang mga alalahanin tungkol sa kinabukasan ng mga kaharian ng tao dahil, sa nakalipas na 30 taon, wala kahit isang tao na matagumpay na nakarating sa rank SS. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalita tungkol sa madilim na kagubatan. Isang lugar na puno ng mga mapanganib na halimaw. Ang lahat ng mga lahi na naninirahan sa Blue Planet ay kailangang labanan ang mga halimaw na ito na naninirahan sa loob ng madilim na kagubatan, na nagmo-monopolize ng halos 35% ng lupain sa Blue Planet. Ang mga halimaw ay mas malakas kaysa sa iba pang mga lahi na ginawa nilang superior sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Tulad ng mga tao, ang mga halimaw ay nahahati sa iba't ibang ranggo. Karaniwan, ang ibang mga lahi ay kailangang mas mataas ang ranggo kaysa sa halimaw bago nila tuluyang talunin ang mga ito. Habang tumataas ang ranggo ng halimaw, natamo nila ang kakayahang mag-utos ng mga sangkawan ng halimaw na may mababang ranggo. Daan-daang taon na ang nakalilipas, ang unang SSS rank Monster Lord ay lumabas mula sa Dark Forest. Namumuno sa milyon-milyong monsters, ang Monster Lord ay isang walking catastrophe na nagdudulot lamang ng pagkawasak sa sibilisasyon ng Blue Planet. Maraming sinaunang kaharian ang nahaharap sa kumpletong paglipol sa harap ng halimo na Panginoon, at ng kanyang hukbo. Sa dulo upang matigil ang masaker ng libo-libo, kahit milyon-milyon, lahat ng iba't ibang lahi ay isinantabi ang kanilang pagtatangi at nagsanib sanhi. Ipinadala nila ang kanilang mga piling hukbo kasama ang SS Rank Warriors upang talunin ang Monster Lord. Matapos ang mga taon ng pakikipaglaban at pag-aalay ng libu-libong buhay, ang Monster Lord ay sa wakas ay natalo, na nagdala muli ng kapayapaan sa sibilisasyong Blue Planet. Ngunit ang panganib ng mga halimaw ay umiiral pa rin sa loob ng madilim na kagubatan. Ang mga sibilisadong lahi na hindi makagalugad sa mas malalalim na bahagi ng madilim na kagubatan ay walang nagawa kundi dahan-daang bawasan ang mga numero ng halimaw. Sa huli, nagtayo sila ng iba't ibang mga akademya upang alagaan ang mga batang talento upang labanan ang mga halimaw na naroroon sa Dark Forest.